Hello, ma'am. Good afternoon Hello po. Kumusta po ang mga kababayan natin dito sa San Jose Occidental, Mindoro? Masaya-masaya po ang inyong punong manananggol pambayan, Pauchi Persida Acosta. Mula po kami sa Quezon City sa Central Office at meron tayong mga asikasuhin ng mga inmates, PDLs na dapat palayain. At tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng mga public attorneys para sa Maralitang Pilipino. Ayun. Alam mo, nakakatuwa, no? At napapanood lang kasi natin si ma'am sa TV at ngayon, kausap natin talagang masaya sa feeling. Live Hindi na ko live! maipaliwanag. Nandito po ako. Yes, live na live si ma'am. Naiiyak ka na, partner. Alam, hindi ko alam pa rin sasabihin Parang ko. pinapamisa tayo bigla. Kaya, so ma'am, kumusta naman po yung pagbisita ninyo dito sa Occidental Mindoro? Alam mo, sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Maralitang Pilipino sapagkat umabot na po ng 23 taon, 23 years na ako ang PAO Chief. Mula pa po noong February 23, 2001, ako po ay na-appoint ng ating mahal na Pangulo, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, at na-survive po natin ang 4 na Pangulo at tayo pa rin po ang nandirito. At yan po yung utang na loob ko sa Maralitang Pilipino, sa mga kliyente ng PAO, at hindi lang sa Maralitang Pilipino, sa ating mga negosyante na naniniwala po sa katapatan ng inyong lingkod at ng ating mga kasama sa Public Attorney's Office. Binabati ko rin si Attorney Valera, yung ating PAO Public Attorney sa Makati, na anak po ni Sir Gary Valera. Okay. Isa po sa magiting na Public Attorney natin, at natutuwa po ako dahil marami pong mga tatay, nanay, gusto nila ang kanilang mga anak kapag naging abogado ay mag-public attorney. Kami rin ho, karangalan namin bilang ama at saka bilang taga-Occidental Mindoro na napasok at natanggap ang aking anak sa Public Attorney's Office. Karangalan po namin ng Occidental Mindoro at saka sa pamilyang Valera po. Maraming salamat ho sa tiwala niyo sa anak ko at ginagampanan naman niya ang tunay at saka totoong bilang isang kawani ng Public Attorney's Office, ma'am. Ayan, talagang ganyan. Meron nga po iba anak ng justices, judges, prosecutors, mga anak ng businessmen, pinapapasok sa PAO. Ang sinasabi, maglingkod kayo sa mga Maralitang Pilipino na nangangailangan ng legal advice. Sapagkat yan ang dahilan bakit kayo naging abogado. Opo. At kung sakaling tapos na ang kanilang termino, kaya ay naka 5, 10 taon, pwede na mag-fiscal, mag-judge, mag-prosecutor, ayan, at mag-justice. At ang iba po ay napapasok sa mga laking kumpanya. Pero marami pa rin na naiiwan, palibasa naging passion na nila ang maglingkod sa ating mga kababae mahirap. Sabi nga daw ho nung anak ko, talagang nakakatuwa yung tumulong sa less fortunate, especially yung talagang walang alam sa batas. Parang tamang-tama nga daw ho yung PAO na kasabihan ni Magsaysay na those who have less in life should have more in law. Ayan, Tama, eksakto nga daw po talaga yon. Ako kasi kaya naging passion ko na po to. Ako po ay anak ng isang mananahi. Ang aking nanay from Bulacan, ang tatay ko naman driver ng bus. Nagkita sila sa Bataan hanggang kami po ay naging anak nila. Siyam po kami, lahat po kami napaaral, at sadyang merong kapalaran nangyari, sila ay nademanda dahil naloko sila ng mga realty agent at nagkakaso sila. Kaya nung nagpi-pre-med po ako, naisip ko, wag ko nang ituloy yung pagiging physician, tuloy ko ang pagiging abogado. At nagparaya po ako sa mas bata sa akin, 4 years younger, at siya po naging physician, naging doktor, at pagkatapos na magsilbing municipal health doctor ay nakarating ng Australia, at siya po ay naging diplomate sa public health. At ako naman, niloob ng Panginoon, kaya po pala nagkaroon ng twist ang aking kapalaran. Ako po ang loloobin ng Diyos Ama na maging punong manananggol pambayan. At ngayon nga, nagdiwang po tayo noong nakaraang Biyernes, ika-23 noong February 23 at 2023. Congratulations. Lalo na po yan, at tayo po ay binigyan ng Diyos ng buhay, lakas, pag-asa, ligtas, anumang panganib, sapagkat kapag ikaw po ay ginagamit ng Diyos para sagipin ang maralita, talagang kanyang iingatan, kanyang palalakasin ang iyong loob para maitaguyod mo ang iyong sanumpaang tungkulin. Kaya rin pala ramdam nyo ang buhay ng mga talagang kulang sa batas kasi galing din po pala kayo sa talagang sa lugar na talagang sabi nga nila naghirap din talaga. Dati po silang magsasaka sa Plaridel at San Rafael, ang nanay tatay ko. Nag-migrate kasi mahirap ang buhay nung araw after the war. After ng World War II, no, panahon ng Hapon, so 1950s, lumipat po sila at doon sila nagkita. Kumbaga, tinadhana at ginuhit ng kanilang palad na magkita, at kami po ang naging kanilang mga supling. At sadyang ganyan, may pangyayari sa ating buhay na parang pangit o napakahirap, pero merong pagdadalan sa atin ng Panginoon. Sa dako pa roon, na maunawaan mo lang, mga kababayan,
Kaya pala ang hirap ng buhay, darating ang panahon pagpapalain ka na hindi mo malaman bakit ka biglang nabiyak ng ganito rin ho kami sa amin dito sa FM. Kami ho tutubong Bulacan din kami sa Rafael. Kaya rin ho dito sa Care FM, hindi ko rin ho akalain na magkakaroon ako ng 3 radio station. Dito pala idadalo yung mga tulong sa serbisyo sa Occidental Mindoro dahil ako rin naman parang wala na akong kailangan sa buhay sa mga anak ko, pero patuloy ho mga estudyante ho, marami ho akong scholar dito. Puro PWD rin ho ang mga tinutulungan at saka may mga galing dito sinusubukan din ho namin for free. Kasama natin pitit. Kami kasi meron din kaming pitit kaya lang naka-retire na. At natutuwa po ako sa kagaya nyo na kumukup-kup sa ating mga kapuspalad, yung mga PWDs, person with disabilities, sapagkat sabi nga, may kasabihan, swerte ang mag-alaga ng mga kapuspalad. Yes po. Kami nga ho, napakadami. Hindi ko alam kung bakit napunta sa akin yan. Binili nung may-ari ng Hobbit House, si Jim Turnell, isang Irish. Sa dami ipamamana, ito maliliit ang pinamana sa akin. Mahigit ho, 100 yan. Ikinalat ko sa Manila ho yan. Yung mga lumalabas sa TV, galing ho sa Hobbit House ho yan. Wow! At saka ano yan kumbaga ay niloloob ng Diyos na gamitin ka. Dahil swerte talaga, blessings ang ikaw ay kumupkop ng mga taong nangangailangan. Opo. Dahil may balik yan Alam mo yung mga taong may disability, mahihirap, sila ibigay ng Ama, nandun sa Ama para tayo ay makapaglingkod din sa kanila. Oo. Ganito rin radio station natin. Ito ho ay in-offer na namin. Talagang maraming salamat to sa pagbisita nyo sa Care FM. Buong Occidental ho ang nakakapakinig ngayon. Simultaneous ho yan. Gayon din ho sa mga Kabisayaan at Oriental Mindoro. Nakaabot ho to ng Coron, Culyon, mga buong isla ho ng Kabisayaan, nararating ho to ng kaloob-looban. Kaya meron ho kami initial ngayon mga 23,000 na listeners sa ngayon sa At saka hit pag-atatin nyo. na hit sa FB at talagang ang dami pong nanonood ngayon. Nakikita ko ngayon sa inyong live. Welcome po kayo. Ando po ang inyong Pau Chief. Nandito po sa Occidental Mindoro. Ayan, nanggaling po ako nung araw dito. Nagpapalaya po tayo ng mga inaakusang rebelde. At talagang hanggang Oriental, Nauhan, nakarating po tayo. Sa Calapan naman, may mga forensic autopsies ang ating Pau Forensic Laboratory sa pangunguna ni Dr. and Attorney Erwin Erpe. Talagang ganyan. Si Pau Chief, parang agila, lumilipad kahit mag-isa at nakakarating sa iba't ibang panig ng ating kapuluan para maghari ang hustisya. Alam nyo, buong Occidental Mindoro, first time lang ho namin nakaharap. Sa TV lang po namin kayo nakikita. Pero ngayon, nagulat ho ang lahat dahil talagang biro nyo, totoo na nandito sa Occidental Mindoro, totoo na nandito sa Care FM ang Pau Chief natin ngayon. Maraming salamat po, Mama. At saka welcome po kayo. Sana ho kung ano man ang endeavor o pupuntahan nyo sa susunod na panahon, bukas ho ang Care FM para tumulong, mag-assist, whatever, sa mga Pau offices nyo po. Ay, maraming salamat po sapagkat lahat may wakas, may pasimula. Kung naman po ang magiging wakas, sana mas maganda na makapaglingkod pa tayo sa mas nakararaming Pilipino para matupad ang pangarap ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos na bagong Pilipinas para sa isang bagong umaga. Kasama nyo po si Persida Acosta. Kadamay nyo po ang Care FM, kadamay nyo po lahat. Lagi nyo, huwag nyo iiwanan. Sasama ho kami sasama sa abot na aming makakaya sa aming sa pagtulong nyo sa mga less fortunate, sabi nga po. Yes. Talagang ano po. So pasada namin natin Sir Gary dito, talagang ang daming nanonood sa ating Facebook Live at nagpaparating sila ng kanilang pagbati kay Chief Acosta. Sabi niya, mabuhay po kayo, ma'am. Good afternoon po and welcome sa Occidental Mindoro at sana po ay marami pa po kayong matulungan para sa atin pong mga kababayan. Ayun po. And welcome sa Occidental Mindoro, ma'am. And isang karangalan po na makausap at makapanayam po natin ang nag-iisang Pau Chief Acosta. Yan, ang napaglingkuran po kayong lahat ay aking kaligayahan. Ang natitirang buhay, lakas ko po, nais kong ihandog sa ating inambayan. Nakakaano pala, ang bait pala nito. Pag sa panahon mo sa TV, parang nakakatakot Pag nakaharap mo pala ito, ang bait-bait. Ay kasi kung minsan po nakakainis naman yung mga pangyayari na aping maralita, inlaglag bala, tanim bala, di ba po? Oo nga. Di ba nakakainis yung mga senior, matatanda, ino-upload, tapos kinakakasuhan, nakukulong. Napakasakit kaya naramdam ko yung kanilang pigati. So minsan kailangan din magpakita ka ng tapang para mayanig ang damdamin ng mga nagkakamali. Ito, mga taga-Occidental Mindoro, mga Kabisayaan at saka nakakasakop ng buong ng istasyon natin ng Mamburao, Sablayan, magkakaibang frequency. Ako ho magpapatunay sa inyo, napakabait palang kausap nitong si Chief Acosta.
Talagang first time lang namin napakabait. Akala ko talaga hindi ganon. Nung nagulat ako, napakabait pala at down to earth. Yes. Down to earth mga kababayan ko sa Occidental Mindoro. Down to earth. Ako na ho magsasabi sa inyo, maniwala po kayo sa akin. Para lang kayong pag nakita nyo sa parang napakatagal nyo na siyang nakasama at naging kaibigan. So yun. Oh, yun pala ang pagkatao ni ma'am. Ako po ay sinasabi nilang isang reachable star. Joke, sadyang ganon dahil marami tayong parang pangarap na imposible pero pag nagtulong-tulong ang mga Pilipino, napakagaling ng mga Pilipino, resilient, matiisin at kayang harapin ang lahat ng unos ng buhay sa tulong ng Ama sa Langit. Oo, salamat. Ma'am, may pinamimigay kayong parang ganyan sa sticker. Pwede ho kayo magbigay para mailagay din namin sa mga studio meron sa mga sticker. mesa at saka At saka meron ho tayong programa. Next month magre-resume yung ating hashtag pala Presida Costas Legal Advice. Medyo ngayong buwan na to marami pong out of town kaya next month na po magre-resume. Naka second anniversary na po ang hashtag pala Presida Costas Legal Advice every Friday 1:30 in the afternoon at meron din po mga nag-donate ng sticker ang aking pong mukha na kagaya ni Madam Imelda Marcos. Ayan, naka-mistis address. Ilalagay doon sa ibang istasyon natin yan para at yan po ay talagang marami po ang gustong magkaroon ng sticker para po bang may bantay. May tagapagtanggol. Yes. Anytime, ha? At saka maraming salamat po, ma'am. Sana mag-enjoy ho kayo rito sa Occidental Mindoro. Hindi lang sana ito yung umpisa, kung ay yung huli, kundi ito palang umpisa pa lang ho sa pagdalo nyo sa lalawigan ng Occidental Mindoro. In behalf ni Governor Gadiano, Congressman Odi Tariela, Vice Governor Diana Bigutayag at lahat ng mayors, wini-welcome po kayo. Kausap ko sila kanina. Sayang nga daw, wala sila. May mga pagkakataon lang nasa Manila sila. Pero kung naibigay nyo daw ng advice, nandito sila, kompleto sila para maharap daw po kayo. Ma-welcome man lang kayo sa Occidental Mindoro, ma'am. Marami pa naman pong pagkakataon. Talagang lahat ng bagay may kapanahunan. Yes, ma'am. Makikita-kita rin po tayo, Governor, Vice. Si Vice, kanina kasama natin, Yes, ma'am. umaga. Mga mayors ng Occidental Mindoro. Magkikita-kita po tayo at muli po ako magbabalik para makadao pang palad kayo. Okay, ma'am. Salamat.